Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay sobrang pinapalakas nito ang pagkakaalyansa, isang trilateral na pagsasanib puwersa para mas palakasin ang depensa at seguridad sa ating bansa, lalong higit sa West Philippine Sea kontra sa China. Isa itong nakakilabot na pangyayari na tila baga ang mga bansa ay nagsasanib puwersa para sa isang umatikabu na banta ng digmaan sa West Philippine Sea. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang ay natampok natin ang patungkol sa pagsanib puwersa ng Japan at Korea sa pagpasok sa teritoryo ng Korea, ng China at Russia na tila baga makikita natin ang pagsusumikap nila upang angkinin ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit ito naman ang sabi ng Pilipinas. Nangako ang Pilipinas, gayon din ang Estados Unidos at Japan na palakasin ang kanilang trilateral na mga pagsisikap sa depensa at seguridad upang panatilihin ang isang malaya at bukas na orden sa karagatan. Sa harap ng hindi mapagtanto at nakakagigimbal na mga aksyon ng mga sasakyang Tsino sa karagatan ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng South China Sea, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año at ng kanyang mga katambal na sina Jake Sullivan ng Estados Unidos at Akiba Takeo ng Japan, ayon sa isang pahayag mula sa White House, sa isang 300 paraan na usapan sa telepono noong Miyerkules kung saan ipinatutunay nila ang kanilang pangako sa kalayaan at paglipad ng international na batas sa South China Sea at East China Sea at ang pangunahing kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katiyakan sa Indo-Pacific. Ipinahayag ng tatlo ang kanilang pangamba sa mapanganib at paglabag sa batas ng mga aksyon ng China sa Ayungin o tinatawag na Second Thomas Shoal at Bajo de Masinloc o tinatawag na Panatag Shoal o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea at nananawagan ng panibagong pagsunod mula sa Beijing sa legal na napagkasundo ang hatol noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na itinatanggi ng malawakang hinaing ng China at itinataguyod ang karapatan sa karagatan ng Pilipinas. Sa kanilang usapan sa telepono, kinumpirma ni Sullivan ang matibay na pangako ng Washington sa mga kasunduang militar na napagtanto sa Japan at Pilipinas. Binigyan diin ng tatlong opisyal ng seguridad ang kahalagahan ng pagpapalakas ng trilateral na kooperasyon at nangako na itutuloy ang kanilang mga inisyatibo na kanilang pinag-usapan noong Hunyo, kabilang ang trilateral na mga pagsisikap upang mapabuti ang kakayahan sa depensa at seguridad, lalo na sa cybersecurity, pananatilihin ang malaya at bukas na orden sa karagatan, mapalakas ang kooperasyon sa humanitarian assistance at disaster relief, at mapanatili ang malaya at patas na ekonomikong orden. Kinumpirma ng tatlong NSAS ang kanilang desisyon na magkaroon ng masusing trilateral na coordination sa mga darating na buwan upang isulong ang kanilang mga iisang interes sa malaya at bukas na Indo-Pacific, sabi pa sa pahayag mula sa Washington. Sa kabilang dako, pinag-usapan ni US Defense Secretary Lloyd Austin III at kanyang katambal na si Gilberto Teodoro Jr. sa telepono noong Miyerkules ang mapanirang mga aksyon ng China noong nagdaang linggo, kabilang paggamit ng water cannons at pagsasagawa ng mapanganib na maniobra upang pilitin ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipinabot ni Austin ang suporta ng Estados Unidos sa depensa ng Pilipinas sa kanyang soberanyang karapatan, alinsunod sa international na batas. Ipinagtanggol niya ang 1951 Mutual Defense Treaty sa Pilipinas na sumasaklaw sa mga sandataang lakas, pampublikong sasakyan at eroplano ng parehong bansa kahit saan sa Pacific at South China Sea. Binigyang pugay niya ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines sa harap ng labag sa batas na kilos ng China. Pinag-usapan ni Austin at Teodoro ang kamakailang bilateral na mga aktibidad sa karagatan ng Pilipinas sa South China Sea kasama ang Estados Unidos at Australia, na kung ating mapapansin, isa itong napakalaki na hakbang ng Japan, United States at Pilipinas upang sa ganun ay mahikayat din ang iba pang mga bansa na sumanib at makipagtulungan kontra sa alyansa ng China at Russia
na sinusubukang angkinin ang mga teritoryo na sana ay respetuhin nila na ito ay pagmamayari ng mga bansa katulad ng Pilipinas. Pangalawang Timoteo 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaibigan, ito ang binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay magkaroon ng mapayapa na pamumuhay. Napakaingatan natin na wag nawa makipag-away at ipanalangin natin na wag nawa magsimula ang digmaan sa West Philippine Sea. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan, pag-ibig at katiwasayan ng buhay. Tulungan kami Panginoon at iligtas ang inyong mga anak, lalong higit sa mga banta ng digmaan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.